ang nakaraan sa business serye ni Rose Pinky Boo. Sa unang kabanata ay nalaman nyo na kung ano at saan nagmula si Rose Pinky Boo at naisipan nga niya maglista at mamili ng sangkap sa kanyang secret recipe na inenegosyo. Kung maaalala natin ay pumalo nga ng 37 plus ang kanyang nagastos at ano kaya ang kanyang pinakatinatago-tagong sangkap. Halina't sabay-sabay na nating tunghayan ang susunod na kabanata ng Business Serye ni Rose Pinky Boo. Hello guys! Eto nga at nakahanda na ang mga utensils ko at ito ang dahilan kung bakit pumalo ng 37 plus ang nagastos ko sa unang kabanata. At ngayon ay maglalagay na ako ng alcohol sa aking kamay para magsimula. At habang kinukuskus ko ang kamay ko ay bigla kong naalala kung paano hinimas-himas ni Bruce Raylan ang kamay ko nung pangatlong beses naming pagkikita. Sa sobrang kilig ko noon sa kanya ay pinakilig ko din siya sa pamamagitan ng paghalik ko sa pisngi niya hanggang sa... Oops! Bigla kong naalala, may gagawin pa nga pala ako. At ngayon ay mag-uumpisa na ang vampira at kahit nakapag-alcohol na ay kailangan pa rin natin magsuot nito para mas malinis ang ating pagkaing ibibenta. Eto nga pala ang mga utensils na kailangan nating gamitin. At ang isa sa mga secret ingredients na di pwedeng mawala ay dapat present din. Eto na nga at magsisimula na tayong gumawa. At dahil ayaw i-share ng vampira nyo ang kanyang secret ingredients ay hindi siya pumayag na makita ito sa camera. Pagpasyensyahan nyo na kung medyo may konting kadamutan ang vampira. Ayan na nga't minekos-mekos na niya ang ginagawa niya at klaseng may binibilog-bilog at hinuhulma-hulma siya. Nakaka-curious naman kung ano ang ginagawa ng vampirang ito. Medyo matrabaho nga pala gamitin ang panghalong ito pero kahit na nakakapagod ay dapat looking fresh and cute pa rin ang vampira niya sa harap ng camera. Eto nga at nakaramdam na ako ng ngalay dahil kailangan ay sobrang lapot ng icing na ginagawa ko. Hindi ko pa kasi afford bumili ng dekuryenteng panghalo kaya tsaga-tsaga muna tayo sa low budget na panghalong ito. Lalo na't ito ang pinakapampalasa natin dito. Mas malapot, mas masarap. Sa sobrang gigil ko nga ay pinaspasan ko na ang paghahalo para mas mabilis ako makagawa ng icing. And finally, natapos din ang pagtsatsaga ng vampira nyo sa panghalong ito. At dahil natapos na tayo sa paggagawa ng icing ay itutuloy ko na ulit ang pagmimekos-mekos sa ibang ito. At ito na ang pa-silver toppings natin at ang pangmalakasang 24 karat gold for my secret recipe. Ito nga't pinapasok ko na sa loob ang katas na magsisilbing pampalasa. Mas marami, mas masarap. And finally, natapos din ang aking secret recipe. Excited na ba kayong lahat makita? Ito na, in a 1, 2, eto na! Dahil 4 lang ang shape na available natin ay 4 lang muna ang ginawa ko. Meron tayong hugis puso, meron tayong hugis bilog, meron tayong hugis four balls at ang request ng iba kong customer na hugis ano. At ang tawag nga po pala dito ay cheese mallows cake. At ngayon ay hayaan nyo kung i-introduce sila isa-isa kung gaano sila kasarap. Eto nga palang hugis puso natin ay sinadya ko pong lakihan ng nalagyan para sa sandamakmak na keso. Masarap po ito at sobrang sweet at bagay na bagay pang regalo sa Valentine's Day. Sa sobrang kakaiba ng sarap ng lasa nito ay siguradong babalik-balikan mo ito. Nagkakahalaga lang naman ito ng 150 pesos lang. Ito namang hugis bilog natin na cheese mallow cake ay flavor mocha with choco. Masarap at sweet din ito. Paniguradong magugustuhan din ito ng mga pagbibigyan mo sa Valentine's Day. At nagkakahalaga lang naman ito ng 150 pesos lang. At kung gusto mo naman ng may kaambagan para mas tipid ay meron naman akong 4-ball shape. Katulad lang din ito ng flavor ng hugis puso na chocolate. Nagkakahalaga lang din naman po ito ng 150 pesos lang din. At last, ang hugis na nirequest ng isa kong customer na cheese mallow cake na flavor dark chocolate. And noted, sumunod lang po ako sa gustong shape ng customer at trabaho lang po ito kaya wag niyo po sanang masamain. Kung hindi niyo po gusto yung shape na meron ako, pwede naman po kayo mag-suggest kung anong shape ang gusto niyo. Masarap at sweet din po ito at paniguradong matutuwa ang pagbibigyan mo. Nagkakahalaga lang din naman po ito ng 150 pesos. Gusto ko nga palang tikman ang isa
isa sa mga ito para ipakita sa inyo kung gaano kasarap ang aking cheese mallows cake. At syempre, ang napili ko ay ang Huggies Puso na simbolo ng pag-ibig ko kay Bruce. Chas! Kung makikita nyo pa lang sa paghiwa ko ay halatang katakam-takam na ang itsura. At kung itatanong nyo kung nakakain ba yung mga gold na yan, of course naman nakakain yan. Saan ka pa ba maghahanap ng ganyan na may 24 karat gold na tigwa 100 pesos lang? At may masarap na lasang hindi mo malaman kung saan ko kinuha ang sangkap sa sobrang sarap. Baka nga pag natikman mo ito ay iyong balik-balikan. Hanggang Valentine's Day lang ito, kaya ano pang iniintay nyo? Umorder na kayo sa akin. Ipakita ko nga lang pala ang aking mahiwagang baul at tingnan nyo kung gaano kasaid ang aking kayamanan, kaya wag na wag nyo akong susubukang baratin. Eto nga't may tinatawagan akong espesyal na tao sa buhay ko at oras na para maglista ng aking mga bibiktimahin joke. At klaseng kilig na naman sa kachat ang vampirang ito. Sino na naman kaya ang kanyang kausap? Sino pa ba? Eh di mga customers. Sino kaya ang kausap at katawagan ng vampirang ito at siya'y klaseng kilig na kilig? At ngayon, alam nyo na kung ano ang pagkakakitaan ng vampirang ito. Magkaroon kaya siya ng mga customer dito? At bakit 150 lang ang benta niya sa kanyang mga paninda kayong nasa 3.7 ang kanyang puhunan na ginastos? May tubuin kaya siya dito? At bakit hanggang Valentine's Day lang ang negosyo niyang iyon? Mabawi kaya niya ang kanyang puhunan sa loob ng 3 araw? Abangan sa susunod na kabanata dito sa Business Serye ni Rose Pinky Boo.